Noong kabataan ko ay napakaraming kalokohan ang mga nagawa ko. Pilyo kong pilyo, pasaway kong pasaway. Ika nga ng ilan, sakit ng ulo ng mga magulang ko. Pero wala eh, ganun ata talaga ako. Ilang beses akong napabarangay, ilang beses akong nadala sa presinto, napaaway at napakarami pang iba. Pero hetong ikikwento ko sa inyo ang masasabi kong pinakahuling kapilyuhan ko. Dahil dito, nagbago ang buhay ko. Nagbago ang pananaw ko. Kung bakit, malalaman po ninyo. Hello Sir Paul. Hello sa mga kapansit dyan. Hello din po sa mga ka-dear Sir Paul. Solid fan po ako ng dalawang channel nyo. OFW po ako. At hetong channel nyo talagang ang libangan ko. Namin na mga kapwa ko OFW na naboboard at namimiss ang Pilipinas. So heto na nga po. 15 anyos po ako noon nang nagkaroon po ng bagong lipat sa aming lugar. Isang mag-ina. Yung matanda, kaidaran po ng nanay ko. Habang yung talaga naman po, kaidaran ko. Mga nasa 15 lang din siguro. Unang kita ko pa lang po doon sa dalaga na iyon, nasabi ko na sa sarili ko na, pwede to. Mapapasama ka sa mga listahan ko ng jojowain at matitikman. Ilang araw ka lang. Paasintabi po ha. Pero bata pa lang po kasi ako. Marami na akong nadali. Ako at ang pinakabatang Hokage. Maanya kasi ako eh. Tapos magaling pang dumiskarte sa mga babae. Swerte pang napamanahan na magandang itsura. Kaya all-in-one package na. Marami ako naging babae noon. At lahat sila, natikman ko. Ang swerte ko nga noon, hindi ako nakabuntis ng maaga. Dahil kung hindi, yari. So heto na nga po. Tawagin na lang po nating Aling Laida yung nanay niya. At yung dalaga naman po na tinutukoy ko ay Lala. Parehas po silang maganda pero mas maganda syempre yung bata. Mukhang sariwang-sariwa ito. Yun ang nasa isip ko. Iniisip ko pa lang yung mga kamanyakan ko talagang umaariba na yung buong katawan ko. Alam niyo naman kapag binata, hormones. At dahil po bagong lipat sila, agad naman ako nagpa-charming doon kay Lala. Nakikipag-usap ako sa kanya. Ginagawa ko yung mga style ko. Pero ewan ko ba, naubos na yata lahat ng bala at baraha ko. Hindi pa rin niya ako pinapansin. Sa unang pagkakataon, yung mga diskarte ko, nabaliwala. Hindi pwede to. Pumapangit na ba ako? Hindi naman pogi pa rin naman ako sa salamin. Bakit pakipot yung babaeng yun? Di bale, bibigay ka rin sa akin. Lumipas po ang mga linggo. Nagpatuloy ako sa pagpapacharming kay Lala. Palagi ako nagpupunta sa kanilang bahay. Nagdadala ng bulaklak, pagkain, tsokolate, candy, chichirya, at kung ano-ano pa. Pero ni isa sa mga yun, hindi niya tinatanggap. Bukod dun, hindi pa rin niya ako kinakausap. Kaya talagang bad trip ako noon. Kinakantsawan na nga ako ng mga kaibigan ko. Na kanila, nakahanap na raw ako ng katapat. Ang babaeng magpapaluha raw sa akin. Sa kabilang banda naman, pikon na pikon ako. Hindi ko malaman kung anong trip noong babaeng yun. Bakit hindi siya bumibigay? Sa kabilang banda, parang ako nahuhulog kay Lala. Yung pagde-deny niya po sa akin, yung mas nagpapagigil po sa akin na talagang mapalapit ako sa kanya. Nabaliktad nga ang sitwasyon. Kung dati, ako ang hinahabol-habol ng mga kababaihan. Pero sa pagkakataon na yun, para akong asong ulol na naglalaway lagi kay Lala. Habang tumatagal kasi, mas lalo ako nag-aagandahan sa babaeng yun. Para ako naakit sa kanya. Manyak na manyak ako sa kanya. Yung tipong gusto ko na siyang matikman. Alam niyo na yun. Dahil dun, isang desisyon ang nagawa ko. Isang gabi, nagpunta ako sa bahay ng mag-ina
12 na po ng gabi noon. Tahimik ang paligid. May binabala kasi ako noon. Bala kong manungkit ng panty ni Lala. Ang sabi kasi sa amin, kung gusto mo raw mapasayo ang isang babae na ayaw naman sayo, duruan mo ang panty nito. Pag nasuot na raw yun, matik, unti-unti ka raw nitong magugustuhan. Oh, yan. Sa mga lalaki dyan, kapag may gusto kayong babae na ayaw sa inyo, gayahin nyo lang yun. Humanap kayo ng panty nila, tapos duraan nyo. Pero take note ha, hindi yung panty na bagong laba, kundi yung panting marumi pa. Bago mo ito duraan, dilaan mo muna. Kadiri man pero effective yan. Nagawa ko na yun sa ilang mga kababaihan na, alam nyo na, diniskartihan ko noon. Take note ulit. Epektibo lang yun kapag 12 ng gabi. Kapag sa ibang oras, hindi. Anyways po, balik po tayo. Yun na nga po. Doon sa bakuran po nila, naghanap ako ng mga maruruming damit. Pero wala akong nakita. Ang nakita ko lang, mga bagong sampay. Mga bagong laban na mukhang iniwan nila doon para mapatuyo. Inis na inis ako noon. Aalis na nga sana ako. Pero maya-maya, bigla ako nakarinig ng mga naglalakad. Napatago ko sa isang sulok. Kinakabahan ako nun. Baka kako mahuli ako. Yari ka ako. Hanggang sa hindi nagtagal, nagulat na lang po ako nang makita ko yung dalawang magnanay. Si Aling Laida, pati si Lala. Pababa sila ng kanilang bahay. Tapos, nagpunta rin sila sa isang sulok. Takantaka ko nun. Ano kako ang gagawin nila doon? Maya-maya, binabampo nila ng bahagya ang kanilang damit po na pang ibaba. Nanlaki nga ang mga mata ko noon. Medyo naaninagan ko kasi yung mga tinatago nilang parte. Alam nyo na, sakto kasi inasinagan pa ng buwan yun. Bilog na bilog kasi yung ba noong mga panahon na yun. Tinaas din po nila ng bahagya ang kanilang mga damit. Nakita ko rin yung mga dalawang pundok nila. Siyempre, nag-init po ang pakiramdam ko nun. Gagawin ko na nga dapat gawin ng isang lalaki kapag, alam nyo na. Pero, nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. May pinahid po silang langis sa kanilang mga baywang. At hindi nagtagal, umungol-ungol po sila na para bang nasasaktan. Nawala ang init sa katawan ko noon at napalitan po ng katatakutan. Lalo pa, nang makita ko na unti-unting nahiwa po ang kanilang baywang at tinubuan sila ng napakalaking pakpak. Hindi ako makapaniwala noon. Takot na takot ako. Akala ko nga nananaginip ako. Pero naramdaman ko yung mga langgam na gumagapang sa paa ko at pinagkakagat ako. Kahit sakit na sakit ako dahil antika mga yon, hindi ko ito pinansin. Tiniis ko ito dahil, kapag nagkamali ako, kapag nakagawa ako ng ingay, mamamatay ako sa gabing yun. Mabilis po silang lumipad. Naramdaman ko pa nga yung hangin na pumapagaspas na tumatama sa akin. Ang lakas! Aakalain mong nasa tabi ka ng helikopter. Hindi nagtagal. Nang matapos sa kanilang transformasyon, lumipad sila sa himpapawid hanggang sa hindi ko na sila nakita dahil kinain na po sila ng kadiliman. Nang masiguro kong wala na sila, mabilis akong tumayo sa pinagtataguan ko. Paika-ika pa akong tumakbo pabalik po sa bahay namin. Ang sakit ng paa ko. Namaga nga ito sa kagat ng mga hantik pero wala na akong pakialam. Ang iniisip ko lang noon ay yung nakita ko. Ang mga bagong lipat pala ay mga manananggal. Nung gabing yun, hindi ako nakatulog hanggang sa kinabukasan kumalat ng isang balita. Nasa kabilang baryo daw, merong isang minalas sa buntis na namatay. Na di umano, nabiktima raw ng 2 aswang.
Hindi ako pwedeng magkamali. Yun na yun. Yung magnanay na iyon ang may kasalanan sa pagpatay sa buntis kasama ang batang nasa sinapupunan nito. Hindi po nagtagal, umalis din sa baryo namin yung mag-ina. Wala naman nangyari sa baryo namin na masama. Ako nga noon, nanahimik lang. Literal pong nanahimik sa aming bahay. Hindi ako naglalalabas. Na-trauma kasi talaga ako. Dahil nga doon, napilitan akong sumama sa nanay ko na matagal na akong sinasama sa Japan. Ayaw lang kasi ako ng ayaw. Kasi nga pasaway pa ako nun. Pero dahil doon sa karanasan na iyon, talagang sinabi ko sa sarili ko na magtitino na ako. Kaya, ayun, napadpad ako dito ngayon sa Japan. Anyway, yun na po ang kwento ko. Sana po nagustuhan ninyo. Sa mga kabataan dyan, maging matino kayo ah. Huwag kayong gagaya sa akin. Tignan nyo ko kung kailan po nagpakatino. Tsaka naman, naiputan. Yung napangasawa ko kasi dito, yung nanay ng anak ko, nangabit sa hapon. Napakasakit nun. Pero naisip ko, yun na ata ang karma ko sa lahat ng mga kasalanan ko noon. Mabuti na lang, nasa akin ang anak ko. Okay na ako doon. Dito na lang po, Sir Paul. Maraming salamat.